po sa inyong lahat. Ayan, morning po ngayon. Nag-iisa lang po ako dito sa bahay kasi tapos na po yung sa hospital. Mag-antayin lang po kami ng Mag-antayin lang po kami schedule. 23 pa daw ang schedule para sa interview pa lang po yun. So, kailangan na po na magtrabaho. Kailangan na po magtrabaho yung asawa ko. Kaya ako na lang mag-iisa dito sa bahay. Ngayon po 5 o'clock po ng umaga. Nagutom na po ako kaya kailangan ko pong bumangon kahit mahirap ako. Mahirap ang ano pa yung ko. So, kailangan po talagang bumangon para makakain po ako. Kasi may ulcer po ako. Baka po. Kaya maasikaso pa po ako ng aking mga aso. So, sa ngayon po ay nag-isa lang po ako at yung pakiramdam ko naman po ay okay na po. I-compare mo po nung una. Mag-iilang na po din. Halos mag-iisang buwan na din yung gamutan sa ulcer ko. So far yung ulcer ko naman okay na. Pero yung sa tagiliran ko na masakit, na parang mahirapan akong huminga. Ano pa yung solusyon nun? Yung CT scan, na inaantay. Yung pa-check up ko, yung outpatient na pa-check up ko, ginaganap po yun sa mga private hospital. Pero yung sa ultrasound, yung sa private ko po, So far yung ultrasound, wala naman po nakita doon kung ano po yun. Kaya nag-request po yung doktor na CT scan para makita po yung kung ano po talaga yung dahilan ng pagsakit ng tagiliran ko at mahirapan akong huminga at umubo at kahit maghikab masakit, Hindi ko alam kung anong klaseng sakit itong lumapo sa akin. Pero sa ngayon, okay naman po yung mukha ko. Hindi na masyadong nangangayayat at na po, para nakaka-recover na po ako kasi bumalik na po yung kain ko. Kaya yan, po, update ko po sa inyo. Kaya ngayon, 5 o'clock ng umaga, kailangan ko pong bumangon, kumain ng oatmeal para makatake ng gamot. Ayan. Kaya samahan niyo po ako guys sa update. Mag-update po ako para sa inyo. Yan, daming nagtatanong, pumapasok po ako sa mga live ni Langga, live nila Rachel, nila Ruel, sa lahat po, sa Raw Boys, sa lahat po, sa lahat. Nagsa-silent viewers lang din ako, minsan sa TV ko po tinitingnan yung mga upload niyo. Langga, palagi po akong present sa mga live niyo, kayo na Jan Lindon, sa pag-uwi nila, sila Jan Rivera. Lagi po akong updated lahat ng ma-upload niyo po. Sa TV ko lang po tinitingnan. Kay Dodong, nung sa Singapore, yung namasura po sila, La Jello, La Dayday, ayan, Day, na ko po, yung po sa akin. Maraming salamat sa dasal, sa pag-alala para sa akin. Sa lahat ng mga taga-Rochelle community na nagdasal para sa akin, maraming salamat. At sa lahat po ng mga nag-alala para sa akin. Ayan. Thank you. Si Lord na po ang bahala sa inyong magbalik ng sikliglig at umaapaw na blessing, Yan. Kaya ngayon, kagigising ko lang, kakain po ako ng oatmeal kasi hindi pa po ako makakain ng matitigas. Makakain naman po pero hindi masyado. Pero pag umaga talaga, oatmeal po yung kinakain ko para hindi po mabigla po yung bituka ko. Kaya samahan niyo po ako sa po guys, baba po tayo. Nasa taas po kasi ako. Nag-isa lang po ako kasi kailangan na po magtrabaho yung asawa ko. Kasi panay po ang sama niya sa hospital. 2 weeks po siyang hindi nakapagtrabaho. Lahat po ng mga namin, lahat ng mga ari-arian namin, halos na sanla na at nabinta. So may darating pang
CT scan, di pa namin alam kung ano ang resulta doon, kung anong problema doon. Kaya pinaghandaan namin yun. Sana kung mayroon pang makuhang pinansyal, yun. At ayan, update ko lang po kayo sa aking kalagayan. Okay naman po ako sa ngayon at sinikap ko po maging okay. Sinikap ko po na maging gumaling dito sa karamdaman na ito at malampasan tong mga pagsubok na ito. Kaya sa lahat ng mga nagmamahal sa akin, lalong-lalo na sa aking mga pamangkin, na sobra pong nag-alala, sobra pong inaalala nila ako. Salamat po sa inyo. Okay lang po ako. At sa nanay ko na hindi pa alam kung ano ang nangyari sa akin at hindi ko gustong malaman kasi para baka maano po siya. Baka po mag-alala at matanda na, no? Kaya sa akin na lang muna. Kaya ganyan ko po kamahal yung pamilya ko. Yan, sa lahat po na nag-alala, okay lang po ako. Sa ngayon, okay lang po. Hindi po natin alam ang darating ng mga araw. Kaya thank you sa mga lahat na nag-alala, sa lahat ng mga pinasukan kong live na nag-alala sa akin. No? Kaya thank you doon. Salamat. Kaya yun, bababa muna ako sa baba para kumain ng oatmeal, para makainom po ako ng gamot. At ayun na po guys, bababa po tayo. I love you， 你的笑脸就像我的春天。I 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 love you， 你的笑脸就像我的春天。
lang po yung ano ko, agahan oatmeal. Nakain ko oatmeal kasi para hindi masakit sa tiyan. Tapos, ano po, saka na po ako kumain ng kanin. Abuti na lang po ngayon ay makakain na po ako ng kanin. Kaya medyo okay na po yung ano ko, na parang hindi na po ako masyadong payat. Pero masakit pa rin. Pag yung hindi po ako makainom ng gamot, masakit pa rin yung sa wilid. Kaya kailangan talaga magpa-CT scan para malaman kung ano talaga yung nandito sa loob ko. Kaya aantayin pa talaga kasi sa SPNC po kami nagpa-schedule. Na ano po kami kasi guys, nung sa laboratory namin sa mga private para malaman ka agad yung mga ultrasound. 3 beses po kami nagpa-ultrasound, tapos check-up. First opinion, second opinion, third opinion, hanggang ito, fourth opinion na po. Na-refer po kami sa CT scan, kaya para po makabawas-bawas kasi sobra pong mahal po talaga yung CT scan. Yung CT scan po ay tatakbo po sa mga 27 to 30,000. No, kaya ang mahal. So, ang inisip po namin, okay lang po yun kung pag CT scan, walang resulta, okay lang po yun. Ang iniisip po namin, baka pag CT scan may result, kung ano man yun, mas malaki pa yung gastos doon. Kaya inisip po namin, para po kami makasurvive, yun na lang po sa public. Kaya hindi ko naman po talaga alam na parang grabe po. Naisip ko po na sobra po yung ano sa SPNC talaga yun sa government hospital. Hindi po talaga sila gagamot kung talagang hindi ka po dying talaga. No? Nakita po nilang naglalakad ka pa, kahit pa nakasimangot ka, kahit namilipit ka pa sa sakit. Ang iniisip po nila, okay pa yan, kanina nakalakad pa yan. Kaya in-schedule po ako ng 23, no? In-schedule po ako ng 23 sa 23 ngayong July, 23 pa. So, mahaba-haba pa po yung pagtitiis ko sa sakit, sa tagiliran ko, tuwing hindi ako makainom ng Benelever. So, yun, wala po tayong magawa. Kung ako lang, gusto ko po talaga private, kasi pag private, ngayon na. Ngayon na daw gagawin. Pero kaya, yan lang. Ang pera lang ang ano talaga, kasi ang laki na po ng gastos namin. Sa isang buwan po na sa check-up, gamutan, at sa mga umabot na po halos ng 100 yung gastos namin sa gamot pa lang kasi may gamot po ako na tag 500 po yung isa. Kaya inisip po namin mag-asawa, wala naman po talagang tumutulong sa amin kasi po sa aking mga pamangkin. Yun na lang, magpaano na lang sa public, no? Public hospital, kahit magtiis, wala po tayong magawa doon kung hindi mag-antay. So ngayon hindi pa po ako na CT scan, mag-antay pa po ako ng 23 sa July, ang interview ko po sa CT scan. I-interviewin po ako ng doktor. Kung ano man ang result dun sa interview, saka pa po ako i-schedule na naman ng CT scan. Hindi ko na naman alam kung ilang buwan na naman din yung schedule ng CT scan. Hindi natin alam. Kaya naisip ko nga, paano na? Pag yung talagang malala na talaga kung sa public hospital ka po talaga. Kaya ang hirap po talaga guys pag wala kang pera. Ang hirap po talaga kung wala kang pang ng sarili mo talaga. Kasi grabe po yung po sa public. No, bago ka umabot po doon sa kung baga i-admit ka na or ka na ng CT scan. Yung iba nga, yung kasabay ko, hindi na po siya nagpa-follow up doon sa para ma-check up o ma-admit yung kapamilya niya kasi namatay na po yung kapamilya niya bago pa umabot po doon sa schedule na tinatakda po ng doktor. Kaya ang hirap po talaga pag magkasakit ka pa pag wala kang pera. Kami po, may pondo-pondo po kami pero talagang nauubos ko talaga yan sa pa-check up, sa mga laboratory, sobrang mahal, ang check up 1,000 sa mga laboratory pa lang. No? Hindi ko man sukat akalain na yung CT scan ganun talaga kamahal.
20 to 28 to 30,000 ang ano mo. Kahit ilingap. Kung doon nga kung doon ka kasi magpa-check up sa regional or sa SPMC, wala ka pong babayaran, no? Wala ka pong babayaran kung ano po yung resulta doon. Kung halimbawa may mga maditikman, pwede ka doon magpa-admit at may card ka na. So, malilist ka na din sa mga pila-pila. So, may mga recommendation na din yan sa mga doktor na naghawak sa'yo doon sa regional. Dun sa SPMC, sa government hospital. Kaya nakakalungkot lang talaga na bago ka umabot doon sa kaya tiisan talaga ng kahabaan talaga ng depende na lang kay Lord kung hawakan ka talaga niya ng mahigpit na umabot ka doon sa tinakla ng doktor para sa iyo. Wala po tayong magawa. Ganon din ang pinagdaanan ng ibang pasyente doon na nakausap ko habang kami ang nagpipila sa loob ng hospital sa regional. Ganon po talaga ang po nila na naramdaman at grabe. Doon ko po nakita na kahit namilipit ka na sa sakit, kailangan mo po talagang pumila, kailangan mo po talagang kasi yung iba din doon, maaga pa lang, 2 o'clock pa lang, nakapila na po sila. Kaya, yun po, na talagang grabe po ang pinagdaanan. Grabe po ang pinagdaanan ng mga tao doon sa pila, dahil sa trials pa lang, mula sa trials, papunta po doon sa kung saan ka po magpa-check up, kung saan po yung trials, so magsabi na dito ka lumapit, tapos pagkatapos dito, aakyat ka po sa medical family medicine o grabe po, no, doon ko po nakita na grabe po ang pagtitiis po pala ng mga taong nagpa-check up sa regional. Wala nga po yung bayad, pero grabe po ang pagtitiis nila. Yung iba nga nawala na lang dito sa mundong ibabaw, pero hindi pa po tapos yung processing doon sa kanilang mga dapat para ma-admit po sila. Ganyan po kahirap po talaga. Nalaman ko po sa mga kapwa ko pong nagpa-check up doon, kapwa ko pong pasyente, na ganun po talaga ang pinagdaanan nila, na mas worse pa, no? Kasi wala po silang pera, malayo ang bahay nila. Napakahirap po talaga. Kaya yun lang po. Yun po ang na-observe ko doon sa mga, sana po kasi buhay na po yung nakataya doon. Buhay na po nila, buhay na po ng mga taong nangangailangan talaga ng tulong. Kaya yun po, guys. Hirap po ng yun lang po ang update sa akin bago ko kainin to yung oatmeal ko. Okay naman po ako sa ngayon. Hindi pa po natapos yung CT scan ko kasi in-schedule pa po ako ng interview. Pagkatapos ng interview, yun, na po ako. Di ko po alam kung i-schedule na po ba ako sa CT scan pagkatapos ng interview ng doctors. Basta sa 2023 pa po. So ngayon nagtitiis pa po ako sa sakit. Minsan namilipit po ako. Minsan po ay nakainom po ako ng Pinilever. Napaka-strong po yung Pinilever na ibinigay sa akin ng doktor. Kaya pinipilit po talagang maging matatag, lalong-lalo na pag Monday to Friday, kasi wala po yung asawa ko, nag-iisa lang po ako dito sa bahay. Kaya yan lang po ang update sa akin. Kaya maraming salamat po sa mga kaya mapasok po ako minsan sa mga kasi ito lang po ang libangan sa ngayon sa bahay. Yung pagtingin ng mga live nila Dodo, nila Langga, ng mga Roboys, nila Angeli Vlog, nila Jan Lindon, nila Baby Girl, no. Naiyak ako kahapon, guys. Nalungkot po ako bigla. Nung si Bongo ay pinasok po doon ang lahat ng mga gamit sa upload po ni Toto. Pinasok po doon ang lahat ng mga gamit sa kubo papunta pong Malala. Kaya naisip ko po, ang dami ko pong naisip doon. Nalungkot po ako at bigla po akong naluha na tinitingnan na pinapasok po yun noon ang Kaya tinitingnan ko nga, inaaninag ko po nga yung mga ko doon, mga tanim ko doon. No?
dinala po yung yung paswerte na binigay ni Alfie doon sa kubo. Kinarga po doon sa bunggo. No? So yung ibang halaman ko po doon, talagang nalungkot po ako. Nalungkot po ako na tumitingin doon sa vlog ni ni Toto. Naisip ko, ano kaya, for good na ba? Alam ko po, no, na masakit din kay Langga ang nangyari. Na maisip niya na wala na po ang tao ng kubo, wala na po yung taong mahal niya dun sa kubo. Kaya naisip ko po yun si Langga. Saktan po ako doon, parang bigla po akong nalungkot. Sinat ko nga si Emma, sabi ko, Emma, bakit pa bigla po akong nalungkot? Nalungkot po ako. Pero kahit malayo man, kapit lang po kayong dalawa, kung kayo po talaga ang tinadhana, kayo po talaga. No? Kayo po talaga ang binigay, inano ng Diyos para sa isa't isa. Kayo po talaga, kumapit lang po kayo, magdasal lang po kayo. No? Huwag po kayo maniwala nung relationship na magkahiwala, hindi po yung totoo. Kaya kumapit lang po kayo, mahal ko kayong dalawa. At kahit ano pa po ang mangyari sa akin, nandito lang po ako para sa inyo. Yan lang po. Ingat po kayo lagi at mahal ko po kayo. Babay po, bago ko po kainin itong